At this point, itatawag ko na si Senator JV para sa kanilang mga tanong. You have the floor. Thank you, Madam Chair. Just like to ask first Mr. Tony Yang. No? Tony Yang, nakaintindi ka naman Tagalog, no? Or Tagalog ba? Di ka iso Chongwon o Philippine? 你要说中文还是 Mr. Yang, tinanong po kayo ni Senator JV in Mandarin ba? Minandarin ko yun. Kasi baka hindi Mandarin. makaintindi. Kaya minandarin ko na. Pipigain ko na yung natitirang Mandarin. Hindi rin kayo marunong mag-Mandarin? 中文 Chongwon. 哦 Ni siya Philippine rin ma? Chongko rin man? 啊， Are you Chinese or Filipino? 我是中国人，但是中国人我来这边也20几年了，自己一直 So you are, ang ano niya, Madam Chair, that he is Chinese, inamin naman po niya. Do you have anybody na ipakitranslate po, do you have any participation in Farmally? No? O niyo, chances ay Farmally ma? 他说什么？ Tama? Mandarin pa rin po yun, Mr. Yang. 我听不 Pakiulit, Miss Caroline. 听不大清楚。他在问你，你有参与这个 Farmally 公司吗 什么方米粒公司？Farmally 公司你有参与吗没有没有。 ？No。 Mayo. Okay, wala daw. Do you have any participation in Pogo? O niyo, chanchay Pogo ma? 他说 Do 什 you 么？ have participation? Sige. 有没有参与博彩公司吗？没有没有。 Mayo din. Mayo din. Wala din daw. Okay. Kilala ba niya si Wei Xionglim? Wei Xionglim? 您认识韦兄林先生吗？李雄年名字，这个名字我不认识，要看相片才知道。 I don't know this name. Maybe I need to check the photo so that I can confirm. Wei Xionglim. Senator JV, pinakita namin kanina yung letrato ni Wei Xionglim kay Mr. Yang at sinabi niya na nare-recognize niya yung tao. Or Alan Lim or Jeffrey Lim. Yes, alias. pakita natin ulit yung photo. Yes, Go ahead, Secretary. Senator JV. Wei Xionglim ay nephew po, Madam Chair, of Tony and Michael Yang. And he was arrested in 2003 in Tansa, Cavite for 1,000 kilograms no, ng drugs no, sa drug lab. So 1,000 kilograms, Madam Chair. Medyo malaki-laki rin po yun. So yung inaano ko lang dito, si Tony Yang and Michael Yang, connected din po dito kay kanyang nephew, connected po sa isang who's a known drug lord because siya 1,000 kilo, big time po siya no, 1,000 kilograms sen ba to, medyo malaki-laki nun no, mabig 1,000 kilograms 1 ton, yes, 1 ton drug lab. Okay, anyway, mag-shift lang po ko kay Ma'am Alice. Alam ko pong pagod na kayo, no? Last week, tapos 13 hours kayo doon sa house, no? Tapos dito na naman tayo. Pero siguro interesado lang ako sa inyo ulit sa pagpasok sa inyong political career, paano ka nagsimula bilang mayor. Sabi mo nga, lumaki kayo sa Tarlac. Sino po ang nagsuporta sa inyo, no? I understand si former Mayor Feliciano, siya po ang tumulong sa inyo. Opo, Mr. Chair, sa mga leaders, sa mga ibang tao po, siya po yung tumulong. Bali mga leaders niya, nung tumakbo ka dahil baguhan ka, no, ay pinrovide niya yung mga leaders niya sa iyo. Opo. Bali, ikaw ay dating negosyante, no? Yung meron kayong farm, yung QJJ, bago ka pumasok ng pagka-mayor, tama? Opo. So, gaano kayo kalapit kay Mayor? Sayang, Madam Chair, no? Since Mayor Feliciano, former Mayor, he did not show up today. So, hopefully in the next hearing, pumunta po siya. Because I'm interested, Madam Chair. At inisyuhan na natin siya ng subpoena, Subpoena. Senator JV, sa motion ng SP Pro Tempore. Thank you, Madam Chair. So, paano kayo nagkakilala? Nung nagnenegosyo ka pa, nung mayor siya, doon po kayo nagkakilala? Opo, Your Honor. Pinuntahan ko po, kung di po ako nagkakamali, pinuntahan ko po sa Mayor's Office. Na-courtesy call po, then from there po,
naging magkakilala at naging magkaibigan po. Pero nung nag-last term po siya as mayor, kayo yung kanyang tinulungan. Paano naman naisip na kayo po ang tumakbo bilang mayor ng Bamban, gayong kayo po ay nanegosyo? Nung panahon na yon, kayo ay nasa farm. Bakit kayo po ang tinulak niya? Hindi yung kamag-anak niya. Madalas kamag-anak pero kayo ang napusuan ni Mayor Feliciano. Your Honor, hindi naman po tinulak. Last term na po siya and he's running for Congress. Ako naman po, childhood dream ko rin po talaga. And during the time po, tinanong po niya ako kasi he will be running for Congress po. And after a while po, nag-decide po ako to run for the position po. So ito yung first nyo sa no? Hindi kayo naging official, kahit ano exposure from business, no? Kayo ay naging pinatakbo bilang mayor. Opo, tumulong po siya and together din po with the line-ups din po, tinulungan din po ako ni former mayor po. Pero seryoso kaya siya sa pagtakbo niya? Sabi mo kanina, tumakbo siya bilang congressman, no, sa distrito dahil nag-last term siya. Seryoso kaya siya sa pagtakbo niyang congressman o baka naman gusto lang niyang makakuha ng campaign funds mula sa iyo? Dahil I understand, kayo ba nag-finance ang campaign ng buong team mo at kay Mayor Feliciano bilang congressman? Your Honor, negative po. Wala po akong minigay po sa kanya na any campaign fund and I believe seryoso naman po siya kasi during the time po, very hard work naman po yung pagiging campaign po niya sa distrito po. Anyway, kasi na meron akong resulta dito, Madam Chair, nung 3rd Legislative District sa Tarlac, pangatlo po siya no? Kasi kung seryoso siya, mayor siya, incumbent mayor, sana man lang pangalawa, no? Independent. So, doon lang medyo nagdududa ako kung seryoso nga siya talaga. Sa kanya pangampanya, he was a poor third doon po sa distrito, no? Dito pa yung resulta ng halalan. Anyway, I would have wanted to ask Mayor Feliciano, Madam Chair, probably hopefully next hearing, kasi po si Mayor Feliciano was also involved, kung naaalala niyo po yung hearing noong 2015, 2016, yung tungkol po sa Canadian waste, no, that was brought in the country at nagkaroon po ng alala ko kasi yun kasi parang sa Bamban din ho yun, meron ho landfill doon. And I understand, Madam Chair, that the Sangguniang Bayan of Bamban already had an ordinance na banning passage of waste materials going to the landfill. Pero binito po ito, no, ni former Mayor John Feliciano. So hopefully hopefully in the next hearing. So ang punto ko po dito, Madam Chair, kung dati po isang illegal na bagay, Canadian waste, no, na pinagbawal ng kanilang sangguniang bayan na dumaan sa kanila, binito niya yung ordinansa para makapagtapon ng mga basura at waste from Canada going to Bamban. So kaya medyo sabi ko parang naalala ko lang 2015. So just for the record of the committee, ibig sabihin na kung siya po ay willing na payagan isang illegal, maari pong pagpasok ni Alice, hindi pa na kung siyang bunga po ay Filipino citizen or Chinese citizen, kahit na illegal, kinondon ho ni Mayor Feliciano. Hopefully in the next hearing, Madam Chair, he will be here to answer these questions. I'll go to dalawa na lang punto po, Madam Chair, for this afternoon. Yung pong sa pagtakas o sa escape ni Alice, kasi gusto natin malaman, Madam Chair, kung sino yung mga tumulong, no, ng mga ahensya, kung sino mga opisyal, kung meron man, o mga empleyado ng gobyerno na talagang umalalay sa kanya. Sabi niya Alice, sabi mo last time, walang tumulong sa inyo na Pilipino na kayo ay tumakas? Wala po. At nung nakarang hearing, ang sinabi mo rin ay ang inyong sinakyan ay yate, no? Sa galing sa farm, nagvan kayo hanggang sa port, tapos sumakay kayo ng yate. Yun yung una yung sinakyan bago kayo lumipat sa isang mas malaking vessel o isang mas malaking barko. Tama ba? Your Honor, tama po.
Naalala mo ba kung yung pong ilang beses natatakan yung passport nung pagdating niyo po doon sa Shan Bien na hanggang pumunta kayo ng Singapore hanggang Indonesia? Maalala mo kung ilang beses natatakan yung passport? Your Honor, I have pending case po with immigration po. I invoke my right against self-incrimination po. Sige, move on tayo. Yung pong vessel, yung inyong sinakyan na yate, total hindi naman siguro ito kasama, natandaan mo pa kung yung bandera nito ay Pilipinas o ibang bansa? Kasi sabi mo kanina hindi Pilipino ang mga tumulong sa iyo. So gusto ko malaman kung yung yating ito ay Philippine flag vessel or a foreign flag vessel. Ano naalala mo yung bandera? Your Honor, doon sa yacht po, wala po ako nakitang flag po. Hindi mo na nakita. Opo. Madam Chair, siguro Marina, may Marina ba rito? Anybody from Marina? Walang Marina? Parang kanina nandito. Siguro next, Madam Chair, kasi... Yes, Senator JV, baka sa ay, susunod next. at baka huling hearing natin. Pero Sige. nandito rin po ang Coast Guard. Coast Guard? Kung gusto nyo silang Coast Guard. itanong. Sige po, tanong ko lang po. Correction, Senator JV, nandito po ang Marina. Ayan po. Si Attorney Thomas, tama? Thomas, dito ba? Andito po ba ngayon si Attorney Thomas? O siguro sa Coast Guard muna, habang inaantay natin Alright, kung Senator nandito nga JV. Marina. Pwede naman kayo lumapit dito para sumagot. Sige, sa Coast Guard, please identify yourself, sir. Thank you, Madam Chair. Attorney Captain Oliver Tanseco, Philippine Coast Guard po. Captain Tanseco. Oo, Yes, sir. kasi sana tatanungin ko yung Marina dito because kasi ayon sa salaysay ni Alice Go, ang ginamit nila ay yate, no? Kung halimbawa, kasi I receive information, Madam Chair, that most of the yachts in the country, mga luxury yachts, karamihan, ay hindi po nakarehistro as Philippine vessel. Most of them are ang tawag sa kanila ay visiting yacht, no? Pero talagang ang pagmamay-ari po nila ay mga Pilipino rin. So ang tanong ko lang sa ating Coast Guard, kung gano'n halimbawa meron tayong suspicion na ginamit po 'yon, mas halimbawa foreign flag vessel, mas hindi nyo o Philippine flag vessel, may pagkakaiba ba 'yon kung sa inyo pong pagmamonitor? Halimbawa po si Alice Go, meron hong anong tawag doon, naka-red flag sa inyo, under watch. May pag-difference ba kung foreign or Philippine flag vessel ang tingin nyo na pwede nilang gamitin? Madam Chair. Under the Philippine Coast Guard Law, our present law, Republic Act 9993, wala pong exemption doon. All merchant vessel. Ang exemption lamang po dyan are warship or vessels of a foreign state. So lahat po yan under sa inspection po ng Philippine Coast Guard. Yung question nyo po, Madam Chair, Sir, Senator, sir, yung ano ang inspection po namin, mas heavy po tayo on foreign vessels coming into the country because of our commitment to international convention or regulation, one of which is the ISPS code. Isa po yan, bilang port state control po ang Philippine Coast Guard, we do ensure that the vessel is seaworthy, that the vessel has proper crew and equipment to ensure safe yung voyage. Yung pong tanong nyo on the possibility, the Philippine Coast Guard has come up with a report tungkol po dung possible route na ginamit po nila and would like to submit it sa executive sessions na naman po because there are some national security implications po. But I can state, Your Honor, that we do have report. We can monitor the in and out of vessels in the country. We do have a mode of identifying vessels, particularly on the time period mentioned by the witness, Your Honor. And likewise, Senator JV, if I may, salamat para doon, Captain Tanseco, yung sagot nyo kay Senator JV. And we will schedule that executive session or at the very least, presentation po ng Coast Guard sa members of the committee at the most available common time. Salamat. Likewise, Madam Chair, take advantage of that daw sa executive session if you can submit. Kasi alam ko, tama, meron kayo tinatawag na nabanggit ko noon, yung AIS, no? Each vessel are equipped with AIS, yung automatic identification system na dapat alam natin saan siya rehistrado at anong make ng vessel,
No? I'm sure you can monitor that. Probably all the vessels that passed, no, from yung sa Mindanao going to Yes, sir. Sabah, sana po ma-submit nyo sa committee. Madam Chair, if I may. Yes po, yung pong sinasabi ng ating good senator about AIS, that's a requirement for commercial vessels. May limitation po yun. Pagka pa passengers, 300 gross ton, meaning yung size niya po. Pagka naman po commercial, meaning cargo po yan, it's 500. In addition to AIS, kasi pwede rin pong i-switch off yan. Pwede, of course, subject sila to verification, to inspection. But meron po kaming tinatawag na intelligence method po namin. If I can name po yung ating system, ito po yung tinatawag nating DBD, Delta Victor Delta. Ito po yung dark vessel detection po natin, the capability that we do have right now, Your Honor. Thank you for that, Captain. No? Yun lang, Madam Chair, kasi nagulat din po ako na when we were trying to do our research and investigation, that most of the luxury yachts, especially the newer ones, are not registered in the Philippines. I don't know for what reason. Probably to evade or not to pay taxes and duties. So yung karamihan po ng mga bagong yate ngayon dito na dumadaong, ang sinasabi, kaya gusto ko sana matanong yung Marina, bakit po pinapayagan na visiting yacht ang classification sa kanila, gayong dito na po sila based. So probably that is another point, but I think we can dig deeper. Baka pwede hong nagamit itong mga local yachts, pero sila po ay foreign flag, no? Pero talagang pag-aari po ng mga Pilipino. Nakakalungkot, Madam Chair, kasi talagang may kaya, can afford na magyate, mukhang sila pa yung hindi nagbabayad ng buwis. Kaya po, hinahayaan na lang nilang sila for visiting o foreign flag vessel. So, yun po. Hintayin na po natin yung Marina in the next hearing. Last but, siguro itong huli na lang po take advantage, nandito na po si Ma'am Alice, no? Siguro, we will have an executive session probably before we wrap up, no? Ito pong hearing na ito, kasi sabi nga kanina, bugbog na kayo, pagod ka na, no? Hindi nga 12 hours sa Kongreso, dito ilang oras. Siyempre, siguro naawaan sa sarili mo, pero siguro dapat maawa rin tayo doon sa mga naging biktima ng Pogo. Ikaw ba ay mastermind o willing ka ba magsabi kung talaga meron nasa likuran ng whole operation na ito? Your Honor, hindi pa ako mastermind. Masasabi ko po, isa pa akong victim. Victim. So, ikaw ay biktima. O kaya, pawn. No? Ikaw ay ginagamit ng isang criminal syndicate, international group o crime syndicate. Your Honor, hindi naman po siya ginamit. If ever po, kung meron man po ako na itulong, ano po akong tao, helpful akong tao. Kung meron man po, yun lang po. Pero sa mga activities po na ginawa or sa mga allegations po, wala po akong kinalaman. Kasi Madam Chair, no, siguro sabihin ko lang kay Madam Alice, no, tanong ko lang kung kayo po tingin nyo sa ganitong operasyon, kayo ba ay guilty or kayo ba most guilty o tingin mo meron pang mas guilty sa inyo dito sa ganitong operasyon? Hindi po ako guilty po. So hindi kayo most guilty, meron pang mas guilty, kumbaga may mastermind pa talaga. Sige po. Go, Hopi. Your Honor, I think sa tagal po na investigation, alam na rin po ng committee po, especially chaired by our Madam Chairman, who's really at the back of everything po. Kaya ako natanong kasi, baka sa executive session, sana ho, sa uli, ay may pagkakataon pa kayong sabihin kung sino man yung talagang nasa likuran. Kasi nga, kung sabi mo ikaw ay biktima, maawa rin tayo sa mga naging biktima ng Pogo, di ba? So, sa executive session, hindi pwedeng ilabas yun, no, sa media, sa publiko. Maintindihan namin kung ikaw ay natatakot, no, dahil international crime syndicate po ito, natatakot ka para sa buhay mo. Para din mabawasan siguro
yung kasalanan mo kung sakali sa executive session ay willing ka bang sabihin kung sino yung most guilty na sinasabi mo? Yes po, Your Honor. Madam Chair, so I wrap up. So I'm expecting that Miss Alice Go will divulge the real masterminds of the operation of this international crime syndicate, and we'll be responsible for her safety. So alam ko naman natin yun, pero sana po masabi po niya sa totoo. So she said yes already. So we will just await for the executive session. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat, Senator JV. I think it's the first time narinig ko na sinabi ni Guo Huaping na mayroon na tayong natutumbok sa buong kwento nung sino ang pinakamatataas sa likod nitong mga pogos sa Pilipinas. At yung isa pa namin gustong malaman, sino sa mga government personnel o officials ang tumulong sa pagtakas kahit for monetary considerations. So if at the proper time gagawa ng motion si Senator JV for an executive session, posible sa huling, susunod at posibleng huling hearing, the chair will be very open to that. Pag-isipan nyo rin yan. Kuhuaping, maghingi ka ng payo sa iyong mga abogado para kung gagawin natin yung prosesong iyon, make the most use of it. Don't Madam waste Chair. the time, don't waste the opportunity, but Yes, make Madam the Chair, most use of thank it. you for that. Senator JV. I will also, the proper time, make the motion for an executive session. And given the fact that Miss Alice Goat just now, ngayon lang niya sinabi na talagang sasabihin niya, naawa na rin kami sa inyo. Bugbog ka na, 13 hours, no? Nakakapagod din emotionally. So sana para sa mga biktima, biktima ka, lalo sa mga naging biktima, sabihin mo na rin, no, sa executive session. Thank you, Madam Chair. May we Yes, ask from the Honorable Chair, Majority Leader. if Sen- we're going to Senator proceed Francis. with the executive session, because I've made likewise, as per your request, during the last hearing, I've made available the adjacent office, which is Thank just a you. few steps away, Madam Chair. Thank you very much, Majority So it is Leader. the pleasure now of the committee to have the executive session, or kasi matagal ka na nanghihingi na executive session, Miss Alice. Tuloy na ba ngayon? Gusto ng komite, what say you? Your Guo Honor, Huaping? Madam Chair, I'm very thankful po for the opportunity po. However po, gusto ko po sana kasama po yung council ko po, yung lead council ko po sana. Request ko lang po. So sa next and Opo, possibly next po. last hearing na lang Opo. natin. Wala ba Wala dito yung lang. council mo? Di ba Wala may- ba yung council nyo Sino rito? yung Wala po. kinoconsult mo kanina? Nasa Cebu po sila, darating po sila sa Thursday po. Sino yung kinakausap mo sa likod At- mo? Si Attorney Ko, hindi nyo ba council? Partners po. Apo. Sinong Oh, council? council Council ka niya. Ni-request ko po si Attorney Stephen po, tsaka si Attorney Avisado po. Attorney Avisado and Attorney Stephen David po. Attorney David. Madam Chair, Senator let us Ramos. inform the resource person that whatever will be taken up during the executive session, hindi namin yan ilalabas. Hanggang sa committee lang yan. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi ka namin dito, hindi kami mga traidor. Kung ano pag-usapan doon sa loob, sa amin lang yan for the consumption of this committee. Kaya huwag kang mag-alala. Then, I'm worried kung bigyan pa natin ng next chance, Madam Chair, baka lalala yung sakit niya, magkakaroon ng medical reasons na hindi na magdating dito. So, mas mabuti ngayon na, nandito na tayo. Baka mamaya, busy na tayo sa budget deliberation, Madam Chair. Next week, wala na. So, let us use this opportunity. The That's chair all, Madam adds Chair. her advice to that of Senator De La Rosa. Guo Huaping, napapanahon na eh. Nandito na yung lugar, ni-reassure kayo muli ni Senator De La Rosa nung assurance ng komite tuwing gagawa kami ng anumang executive session. I really advise you to take advantage of this moment. At kung may bitin pa or nagtyaga nga kami sa mabagal na translation with resource persons na sa tingin naman namin nakakaintindi naman. You may ask Attorney Ko and your other counsels here present to consult
with Attorney David kung may tanong ka during the executive session. But I really advise you to take advantage of this opportunity And Madam Chair, today. Madam Chair, Majority Leader. Kung masama ang pakiramdam niya, yung office ko katabi lang yung clinic eh. Pwede rin natin pa-assist sa'yo, Miss Alice, yung mga doktora at doktor doon. Opo. So, muli, anong say nyo? Go Huaping. Madam Chair, okay lang po na makausap ka lang po saglit si Attorney Stephen David. Please po. do that. Apo. In the meantime, habang iniintay natin,